So, good morning mga ka-G. Nandito tayo ngayon sa Duterte's favorite karinderya. At malalaman natin kung bakit nga ba gustong-gusto ni Tatay Digong kumain dito. Gigora na naman kami, Sir Tolits. Maraming pong salamat. Day 7 ng aming Philippine Loop Adventure. At nakapagpahinga na nga kami sa Casa Felicia ni Sir Tolits. At ngayon naman, papunta kami sa karinderya na paborito ni Tatay Digong. So, good morning mga ka-G. Nandito tayo ngayon sa Duterte's favorite karinderya. At malalaman natin kung bakit nga ba gustong-gusto ni Tatay Digong kumain dito. Pagpasok ko pala, kita-kita mo na kung gaano nila kasuportado si Tatay Digong. Hi po! Tignan niyo naman yung picture. At dito nga, pagpasok mo pa lang, nakapalibot na sa'yo ang iba't ibang larawan ng mga taong kumain na rito. Opo, order. Ayun si Polong. At ang paborito nga daw ni Tatay dito, ang balbakwa Yung at paborito ni ang Tatay Digong, syempre bulalo. kakainin natin. Paborito ng Tatay Digong ko, gusto ko. At kaya nga nasabi na paborito ni Tatay Digong Talaga siya dahil lagi kumain. napakarami niyang picture na ibig sabihin napakarami niyang beses na kumain dito. Si Honasan. Iba-iba rin tao ang nakakakain dito. May mga doktor, may mga politician, nandito din si Manang Aimee. At kung titignan mo nga, napakasimple lang ng kanilang karinderya. At nagpapa-special nga rito, napapalibutan to ng iba't ibang larawan. Si Mami yung owner. Ang pogi ni Tatay Digong dito. Bagad sa At syempre, pasintabi po sa mga taong hindi gusto ang aming Tatay Digong. Dahil hindi naman po Si tayo Manang pare-parehas na sinusuportahan. Kaya respeto na lang po sa ating mga pinaniniwalaan. Diba? Simple-simple siya. As in talagang karinderya siya. Tapaflix. Paborito daw ko niya. Ni Tatay Digong. Yan ang kakainin natin. Yan ang paborito ng mga Dutertes na kainin. So, kailangan matikpan natin. Carabao Flakes. And tapos ito, ang kanilang bulalo. Pakita natin yung bulalo. Ayun o, ayun o. So mga G, nakakain na kami dito sa kinakainan ni Tatay Digong. At dahil nasa Davao na nga rin kami, hindi kami Papunta na kami magpapalagpas ngayon sa dumaan sa bahay ni stop Tatay namin. Digong. Sa mismong bahay ni Tatay Digong. Wala pang tao, sarado pa. Wala pang tao, sarado pa. After dumaan nga ng munisipyo ng Davao, nakita naman ako ng mga Grab food rider. Yung mga tropa natin dito, Grab driver. Ayan. Shout out, shout out! Bigyan natin syempre sila ng sticker natin. Ayan. Kakatawa lang may mga Grab din tayo dito, tropa. Apa mo? Ato, ma'am. Ha? Ano pangalan? Saan na kayo pupunta, ma'am? Sa tayo, bahay ni Tatay Digong. Luisa. Oo. 10 minutes. Bye po! Salamat! Diligit na! Bye-bye po! At nakarating na nga kami sa bahay ni Tatay Digong at napakarami dito nagmamahal sa kanya at nagsusulat na sana makauwi na siya. Ang dating presidente ng Pilipinas, napakasimple ng kanyang pamumuhay. Biruin mo, ganito lang kasimple ang kanyang bahay. At nai-imagine ko nga pag nandito siya. Tatay Digong. Guys, nandito yung mga supporter ni Tatay Digong. Ayan. Lagang pinupuntahan. Bye-bye po! Lagang pinupuntahan nila yung bahay ni Tatay Digong kagaya namin. After Davao nga, papunta na kami ng Jensan. Grabe, di ako makapaniwala. 7 days na kaming tuloy-tuloy ang biyahe. Ang totoo, nakakapagod sobra. Ang nakakatuwa, nakakasalamuha ka ng iba't ibang tao. Shoutout po sa inyo, Ma'am, Sir. At mabuti na lang maaga kami nakarating ng Jensan para maaga rin makapagpahinga. At dito nga, pupunta kami sa may I Love Jensan para makapagpahinga.
At napansin ko nga yung kanila mga pose, meron tuna dahil ang Jensan ay tuna capital of the Philippines. At bukas, another biyahe na naman mga ka-G. Kaya salamat sa panonood!